Now we talk to the gentleman from Caloocan. Marami tayong gustong itanong sa kanya. Caloocan Representative Egay Erice. Sir, magandang gabi. Si Lourdes de Vera po, sir. Magandang gabi, Lord. Magandang gabi sa mga nakikinig sa iyong program. Alright. Sir, kayo ho ba wala ko kayong pagsisisi na bumoto pa rin kayo ng abstain? Kumbaga, hindi ba mas exciting ngayon nandoon sa prosecution team habang nagpe-prepare? Well, I explained it already even before the voting. Sinabi ko na, at least a week, I delivered a privilege speech. Sabi ko, I was not able to ask questions. This is the first time in the history of Congress that a congressman were not allowed to ask questions to resource persons, to witnesses. So I will not be in the position to determine whether there is a probable cause. Marami kasing nakita ako na I want to maintain my fairness at hindi nila ako pinayagan. Pangalawa, mayroong question on the I think reminiscence of martial law na weaponize yung mga agencies of government like the NBI, the COA, and even the AMLAC. Tingin ko hindi yun ang tamang panahon para doon. At pangatlo, alam naman natin, this is a continuation of the 19th Congress effort where congressmen were incentivized by billions of pesos in projects, anomalous projects. So I don't want to be a part of it. Hindi naman kailangan siguro, kung tama yung pinaglalaban, hindi naman kailangan siguro ng mga ganito. Okay. Sir, on another note, ang sabi nung aking bisita kanina sa dating spokes Edwin Lacerda, posible raw na nagkakaroon ng revival ang LP. Yes. Kayo po, pinuturok nyo pa rin dapat ang tumakbo ay si dating Secretary Mar Rojas. So far Yes. ba, kamusta ang efforts ninyo sa pag-persuade? Well, kausap namin si Mar, pero ang sabi ni Mar, busy siya doon sa dalawang anak niya and I think will be taking over soon the Raneta Group. So, pero alam ko, deep inside, alam ko na mahal niya yung bayan. At in whatever way, na makakatulong siya, tutulong siya. Pero ang tingin ko, ang dapat nating asikasuhin, hindi naman kung sino yung malakas na kandidato. Kasi ang nakita natin, ang naging problema, ngayon, ang malakas na kandidato si VP Sara. So ang hinahanap natin, yung malakas na kandidato panlaban sa kanya. Pero sa tingin ko, hindi tayo magtatagumpay kung mananatili na yung election system natin, yung political system natin, at yung political maturity ng mga mamamayan natin ay hindi natin mababago. Kaya nga sabi ko, I just delivered a privilege speech. Sabi ko, ang pinakamagandang legacy ng Pangulong Marcos na may iwan niya, I don't think that he can reverse the economic situation in 24 months. No? Ang pinakamagandang magagawa niya, bigyan niya ng pag-asa yung pagbabago ng government structure, yung pagbabago ng election system. Paano? One is if we can pass legislation, for example, yung mandatory debates ng mga candidates in all levels. Dapat at least, lalo na sa presidente, at least 3 debates para malaman natin, malaman ng mga botante kung sino yung mga binoboto nila. Isang malaking bagay ito. Madaling effort pero malaking bagay para sa political maturity ng mga mamamayan. Pangalawa, sinabi ko kanina sa privilege speech ko, ang importante magawa ng Pangulo, wala na yung CONAS. May mga CONAS na yan. Ang importante, I was about to ask you that. Yung yung successor niya he can provide it, we can create a commission that will study the structures and the possible revisions in the 1987 Constitution na pwedeng gawin through a constitutional convention after his term. Pamahalan niya doon sa successor niya. Yun yung, sa tingin ko, yung mga political reforms, yun yung pinakamagandang gawin ng Pangulo ngayon. Dahil naniniwala ako na yung economic problems natin, ang ugat, yung mga political problems natin. Okay. Kung Erice,
alam ko po historically napaka-komplikado palagi itong mga CONAS. Marami na pong sumubok in the past pero nung na-realize sila na gastos at yung pag-mobilize ng resources napaka-komplikado. Ano po Saka ba yung self-serving narinig? po. Self-serving Opo. kasi yung, Opo. yung mga pinangako dito sa House, mga nakakausap ko yung mga some of the majority members, sabi sa kanila na there will be a CONAS and one of the purpose of the CONAS is to extend our term by another 3 years. Oo nga. Pero ang narinig nyo po, sinasabi, yung speaker po din ng House, nandun din sa meeting na yon. Sir, may mga nagkumpirma ho ba talaga? Well, I Doon was sa mga told by napag-usapan. Mr. Lito Banayo. Siya yung nagsabi sa akin, minsan nagkausap kami, sabi niya, there was a meeting attended by at least 5, 2 senators, 1 Senate Secretary and 2 from the House na pinag-usapan. Pero sabi naman ni Senator Tito Soto, joke lang daw yun. So, mas maganda na rin na ngayon ay na-expose na para hindi na mapagplanuhan pa. Hanggang ngayon ho ba naniniwala pa rin kayo sa description nyo doon sa pagkaka-impeach sa Vice President as orchestrated or staged? Do you still maintain that, sir? Yes, I think so. At hindi ko sinasabing wala siyang pagkukulang. Pananagutan, oo. Dahil nga hindi ako nakapagtanong, marami akong questions kaya ayokong mag-decision whether there is a probable cause or not dahil hindi ako pinayagan ng tanong. Marami talagang questions. Especially, for example, in Madriaga, I think it's a machination. It's an incriminatory machination. I've been in government for 50 years. Nakita ko talagang hindi ayos yun, yung Madriaga na yun. So, kaya nga, anyway, nasa sa Senado naman, at doon na makita kung may ebidensya talaga o wala. Wala naman akong pakialam kung ma-convict si VP Sara or not because I am not for the Dutertes. I've been fighting the Dutertes since 2016. In fact, I was the one who first spoke against the war on drugs. And kaya lang, kung yung ginawa ng mga Duterte sa amin noon, gagawin naman ngayon, kahit na kanino pa yan, hindi naman maganda yun. Okay, despite your criticism of the process, you also said that you cannot support a Sara Duterte presidency. Ano ba Yes. yung mga biggest concerns niyo about her leadership, sir? Well, number one is for 40 years, I am advocating, I'm against political dynasties and Dutertes and Marcoses are political dynasties. So talagang hindi ako makakasuporta sa kanila. Kaya nga ang buong Liberal Party hindi naman bumoto dyan sa yung legalization of the political dynasties in this house. Pangalawa, yung war on drugs. I don't believe that violent war on drugs will solve the drug problem. Yung 2 basic principles pa lang na yun ay hindi na ako makakasuporta sa mga Duterte. You also warned of a possible coalition between the Marcos administration and the Liberal Party. Gaano pa kaposible ang nito, sir? I don't think that it will be helpful to the Liberal Party to coalesce with Marcos administration simply because of the greatest heist in the history of budget and infrastructure anomaly. If we will be with them, ano ibig sabihin nun? Kung yung mananalo yung Liberal Party candidate, will we allow na mabura na ito sa kasaysayan ng Pilipinas, yung pinakamalaking nakawan. At kaya nga, di ba, sinasabi lagi, we will be finalizing the candidate of the opposition. So if we will coalesce with the Marcos administration, then we will not be the opposition. Okay. Sir, yung sinasabi nila na mabuti pa yung House ngayon, mas disiplinado. The House used to be the more rugged, the more kumbaga
maligalig na younger sibling at ang Senado ang kuya. Mukhang it's the other way around daw ngayon. Agree ho ba kayo sa observation na yun? Or yun lang ang tingin ng mga nasa labas? Well, kasi nakita nila magulo ang Senado. Nag-aaway-away. Dito naman sa House, mas disiplinado kasi super majority. So, sa kalahan ng congressman, umaasan, meron silang madadala sa kanilang distrito pagka sila ay nagsalita ng laban sa administration ni Pangulong Marcos, masisiro sila sa mga allocation sa mga distrito nila. At karamihan naman takot na mawalan ng allocations. Di ba gano'n naman palagi dapat? Gano'n naman palagi, sir, di ba? Na paminsan-minsan may... panahon ni Pangulong Duterte, I spoke against the war on drugs. So, nasiro yung allocation sa distrito. But hindi ako nakipag-usap sa kanila sapagkat hindi naman dapat na yung mga prinsipyo mo ay base lang sa... otherwise, parang binibenta mo yung boses mo na boses ng distrito mo, di ba? So ngayon din na with kahit na may threats na masiro, yun isipin natin. So, Bigla ko naalala, sir, yung 2020, 2021 ba ito? Nung panahon na may struggle for the speakership at yung isa doon ay nandun ngayon sa Senado. Naalala ko yun. May kandaduhan pang nangyayari at may botohan na nangyayari sa isang sports club na hindi niya sa batasan. But eventually, may nag-sorry kasi nagkamali daw siya ng intindi. Alright. Ayun. Dinasalan pa yon kung naalala nyo, sir, di ba? Dinasalan habang lumuluhod pa. Lumuhod ulit naman. Oo. Pero kailan kaya sa sunod na luluhod? Sir, maraming salamat po sa oras po ninyo, sir. Sa inyong oras makipagkwentuhan po sa amin. Thank you, sir. Salamat, Lord. Salamat. Thank you. Yan po mga kapatid, the gentleman from Caloocan, Edgar Erice.